Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, call me Maurice. Maglilimang taon na po kami ng boyfriend ko. Pero habang tumatagal ay mas lumalala ang estado ng aming relasyon. Taga Cavite po ako, siya naman ay taga Bulacan. Graduate siya ng 4-year course at matalino rin siya MOR. Palagi ko siyang tinutulungan na makahanap ng work. Pero palagi rin siyang natatanggal o nagre-resign kasi hindi na siya masaya. Ang problema, wala pa siyang 1 year sa work pero ang pahinga niya ay umaabot ng 6 to 8 months. Ngayon kakatanggal niya lang ulit sa trabaho. Natanggal siya dahil laging absent. Sabi niya, pangarap naman niyang yumaman. Ikasal kami, makapagtayo ng bahay. Pero habang tumatagal, ay napapaisip ako kung kami ba talaga ang magsasama sa future. Pinapaliwanag ko sa kanya na hindi naman ako mukhang pera. Kailangan ko lang ng lalaking responsable. Lalo pa at sobrang sipag ko talaga sa trabaho. Ang nakakalungkot lang ay, every time na sinusubukan kong ipaliwanag sa kanya kung anong nangyayari, anong dapat gawin, anong mali sa ginagawa niya, iniisip niya na I was trying to invalidate his feelings at inaatake ko siya. Nagsasama na kami ngayon sa isang bahay MOR. Ako ang nagbibigay at sumusuporta sa relasyon namin 100%. Hindi niya pa kaya eh. Hindi siya nagtatagal sa trabaho niya gawa ng may pinagdadaanan pa siya sa ngayon. Na-diagnose po siya na may schizoaffective disorder. Usually, nagpapanik attack siya sa gabi or pag natutulog, magigising na para siyang mahihimatay tapos nanlalamig ang kamay. May ini-inject po na gamot sa kanya monthly plus may intake meds pa daily. Ayun po, medyo mabigat sa bulsa at mahirap din po talaga. Pero nakaalalay ako sa kanya. Sinasabi nga niya lagi sa akin na he felt indifferent daw. Pakiramdam niya wala siyang silbi sa mundo. Feeling empty, no motivation to do anything, as in walang ganang mabuhay. He's depressed and anxious. At inuubos nun ang lahat ng enerhiya at kaligayahan ko. Hindi na ako makahinga. Niyayaya ko siyang mamasyal lagi, pero ayaw niya. Ang buhay namin ngayon umiikot lang sa kanya at sa kanyang moods. Hindi mo alam kung kailan siya magkaka-episode. Bigla-biglang sisigaw, iiyak, magagalit. Kahit nga ako ay nasasaktan niya na physically. He doesn't cook, clean, o kahit alagaan man lang ang aso namin. Naka-cellphone lang or video games. Para akong preso na walang laya na gawin ang gusto ko dahil inuuna ko siyang intindihin at asikasuhin. Pinipilit niya akong tanggapin na lang kung ano man ang gawa ng utak niya. Paano ko siya matutulungang kumawala sa madilim na mundong kinalalagyan niya ngayon, MOR? Ang gusto niya, hilahin ako pababa para samahan siya. Araw-araw yung away kasi pinipili ng utak niya na tingnan ang mali sa akin. Sa sarili niya, sa relasyon namin. Sobrang nakakapagod. Ang bigat sa loob, pero lalo lang akong nade-disappoint sa boyfriend ko. Dati tanggap ko, pero ngayon, napagod ako. Napagod ako sa kakaantay sa kanya, kakabigay ng lahat sa kanya. I used to appreciate his efforts, kahit yung simpleng pagtawag or chat lang pag may time siya. Pero ngayon, hindi ko na siya maramdaman. Nauuna ang utak kong magsabing, sus, yan na naman siya. Sige lang, alam ko na naman ang ending nito. Luluha na naman ako. MOR, sa totoo lang, nauubos na ako. Sana may magbago. Kasi kung ganito pa din, hindi ko na talaga kayang i-convince ang sarili ko na isalba pa itong relasyon namin. Ngayon pa lang sinasabi na ng utak kong, I have suffered and waited enough na I deserve better. Magmumukha akong masama, oo. But we can only give what we only have. At ubus na ako ngayon
Kaya kailangan ko ng sagipin ang sarili ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Nauubusan na ng pag-asa, Maurice. Umiiyak gabi-gabi, walang tinig na naririnig. Nakikipaglaban sa digmaan, natalunan. Hanggang kailan talo na, pagod na. Akala ko'y kaysa akin pa, pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Naglalagalag sa kadiliman, naliligaw, nalilito. Ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa dibdib ko ay parang may nakadagan. Walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Kung kalungkutan kong kaligayahan mo, kung pagkagapos ko'y paglaya mo, kung ang sugat sa puso, kung siyang lunas dyan sa puso mo, paano na ako magpaparaya ba? Papakawalan na lamang ba kitang buo sa loob? Pinanghihinaan na ng loob. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino pang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Humahagulgol, ngunit wala namang nakikinig. Walang magandang pupuntahan, kailanman ang maling pag-ibig. Kaya ngayon pipiliin ko muna ang aking sarili bago magmahal muli. Magmamahalan pa kaya? Magmamahalan pa kaya tayong muli? Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban ng sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba, ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Bumitaw, bitaw. Gusto ko nang bumitaw. Pipiliin ko ng sarili, bibitaw, bibitaw na. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
At ito na nga ang kwento ng puso ng ating kamorkadang si Maurice. Nung nabanggit niya yung kondisyon ng boyfriend niya na schizoaffective disorder, napasearch ako. Kasi medyo bago sa pandinig ko to pero isa pala siyang mental health condition at tama ka na may mga sintomas nga talaga siya na mood disorder, parang nag-hallucinate na rin minsan, delusional na rin sila, tapos nade-depress. Ganun ang nangyayari sa boyfriend mo. And that's a lot of responsibility on your shoulders, Marisa. Kung tutuusin, hindi pa kayo kasal niyan. Pero ang trabaho mo at responsibilidad mo sa kanya pang-asawa na. Ramdam ko kung gaano ka nahihirapan ngayon. Lalong-lalo na financially. Kasi yung gamot nga, arawan, meron pang monthly na tinuturok sa kanya. Ang bigat-bigat ng dalhin nun. Tapos, naaabuso ka ba emotionally and physically? Ano na lang natitira sa'yo? Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung lakas ng loob, yung tatag para kumapit pa sa relasyon na wala ka namang nakukuhang saya. 'Di ba? Kailangan mo na sigurong tapatin yung boyfriend mo na sobra ka nang nahihirapan. Tapatin mo, sabihin mo, I'm sorry, but I cannot continue to support us both alone. Kasi nga sabi mo 100% ikaw nang nagbibigay, 'di ba? Sumusuporta sa inyo. So kailangan may balance na makapag-contribute din talaga siya. Lalo at lalaki pa siya. Naiintindihan naman natin na mahirap talaga yung kondisyon niya. Pati siya hindi niya gamay, hindi niya kontrolado. Yung utak niya, kung anong nangyayari sa kanya, hindi niya rin naiintindihan. But you both need to work on your well-being. Pag tumagal ka sa relasyon na yan, baka pati ikaw madamay. Baka pati ikaw magkaroon ng parang kondisyon na kagaya ng kanya. So, better to seek professional help together. Kasi apektado ka na damay ka na. Gulong-gulo ka na. Ngayon, Maurice, dahil sa nabigay mo na ang lahat na suporta and care, kailangan mo rin na makita yung efforts niya towards stability. Bigyan mo siya ng timeline, ultimatum. You set a timeline para sa kanya na makita ang progress niya on finding and keeping a job. Kung sa ganung paraan pa lang wala na, tagilid na, ano pa yung future na inaantay mo? Wala na rin, 'di ba? Sa totoo lang, malakas ang pakiramdam ko na bibitiw ka na. Malapit na. Base sa sulat mo, parang hindi mo na kinakaya. And tama lang din naman para sa'yo, para sa sarili mo. Ikaw na rin ang nagsabi, kailangan mo nang isalba ang sarili mo. So good luck sa'yo, Maurice. Tuloy-tuloy lang sa pagdarasal, tuloy-tuloy lang sa pagkapit at oras na rin para tutukan mo naman yung sarili mo dahil lunod ka na sa problemang binibigay sa'yo ng boyfriend mo. Yun lang, kapamilang kamorkada, maraming salamat sa pakikinig at sana tuloy-tuloy pa rin sa pag-send ng inyong kwento dito sa Dear MOR. Ako po ang inyong nag-iisang ate girl, ate mo maganda, Petina Briones. Bye!